Magandang araw! Ngayong oras na ito ay isa na namang kahindik-hindik na krimen ang ating itatampo na kung saan naganap sa Hong Kong. Noong dekada 90, ang ekonomiya ng Hong Kong ay patuloy na lumago at naging isa sa mga pinakamalakas sa Asia. Bilang isang sentro ng kalakalan at negosyo, kilala ang Hong Kong sa kanilang malawak na financial services sector, world-class infrastructure at pro-business environment. Ang lugar ay nagiging tahanan sa maraming multinational companies at financial institutions na naghahanap ng oportunidad sa rehiyon. Sa aspeto ng trabaho at pamumuhay, noong panahong iyon, mas dumami ang mga expats o dayuhang propesyonal na nagtatrabaho at naninirahan sa Hong Kong. Ang mga expats na ito ay karaniwang may espesyalisadong kasanayan sa iba't ibang larangan tulad ng finance, law, information technology at iba pa. Sila ay nagpupunta sa Hong Kong upang magtrabaho sa mga prestihiyosong kumpanya at institusyon na nagbibigay ng bagong perspektiba at diversity sa ekonomiya at lipunan ng Hong Kong, na pangunahing financial hub sa Asia. Hating gabi noong November 6, 2003, inimbestigahan ng Hong Kong Police ang isang storage room sa isang magarang Parkview apartment complex matapos makatanggap ng tawag hinggil sa isang lalaking 4 na araw nang nawawala. Ang lalaking ito ay si Robert Kiesel. Nang buksan ng pulisya ang kwarto, nakita nila ang isang patay na katawan na nakarolyo sa isang malaking carpet. Agad na napagtanto ng pulisya na matagal nang patay ang biktima mula sa masamang amoy na nanggagaling sa naaagnas na katawan. 2 oras matapos matagpuan ang katawan ni Robert Kiesel, inaresto ng pulisya si Nancy Kiesel at sinampahan ng kasong pagpatay laban sa kanyang asawa. Ayon sa pagsusuri ng forensic, natagpuan ng bakas ng 4 na gamot na pampatulog sa tiyan ni Robert matapos nitong inumin ng isang strawberry milkshake. Paano humantong sa malagim na kamatayan itong si Robert Kiesel? Bakit inaresto kaagad ang kanyang asawa ilang oras matapos matagpuan ng bangkay nito? At ano ang malaking papel ng ininom niyang milkshake para siya ay bawian ng buhay? Welcome back para sa isa na namang kakaibang kwento na pupukaw ng ating atensyon. Kung bago ka lang sa channel na ito, make sure to subscribe para sa mga kakaibang istorya. Click the subscribe button and push the notification bell para lagi kang updated. Also, please like, share, and comment on this video para mas lumawak pa ang maabot ng istoryang ito. Ito ang kwentong kakaiba dahil bawat araw, bawat tao, bawat kanto, may kwento. Noong 1987, nakilala ni Nancy Kishin si Robert Kiesel. Agad itong nahulog sa isa't isa. 2 taon nang makalipas, noong 1989, ang dalawa ay kinasal. Si Robert ay isang binatang may mataas na hangarin sa buhay, kaya siya ay nagsumikap para maging isang kilala at successful na stock investor. Sa kabilang banda, nais naman ni Nancy na matupad ang pangarap ng kanyang asawa dahil alam niyang magdudulot ito ng marangyang pamumuhay para sa kanilang pamilya. Para suportahan ng asawa, isinintabi ni Nancy ang kanyang sariling karera habang si Robert naman ay nagpapatuloy sa kanyang edukasyon upang makamit ang master's degree sa finance. Naging maganda ang panimula ng buhay mag-asawa ni Nancy at Robert. Mabilis silang nagkaroon ng 3 anak at kumikita na ng milyon si Robert sa kanyang trabaho sa pinakamahuhusay na investment firms sa New York. Tila wala nang hihilingin pa ang dalawa dahil sa masaya at maayos na pamilya at matagumpay na estado ni Robert sa kanyang trabaho. Year 2000, kinuha si Robert ng Wall Street giant na Merrill Lynch bilang manager ng global investments sa Hong Kong. Sa simula, itinuring ni Nancy ang paglipat bilang isang pakikipagsapalaran, isang pagkakataon upang mamuhay sa ibang bansa at maranasan ng ibang kultura. Sa huli, napagtanto niya na kinamumuyan niya ang tinuturing niyang maruming lungsod
at ang pag-iisa na dulot ng pagiging isang Amerikano sa ibang bansa. Si Nancy ay na-homesick at nangulila sa kanyang tahanan. Nais niyang bumalik sa Estados Unidos, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Robert. May libo-libong dayuhan ang naninirahan sa Hong Kong. Karamihan sa kanila ay mga working men na dinala ang kanilang asawa at mga anak para doon manirahan. Habang nagtatrabaho ng napakaraming oras ang mga lalaki, ang kanilang mga asawa naman ay iniiwan upang alagaan ng mga anak sa bahay at para makipagkaibigan na rin sa iba pang mga dayuhan. Kahalintulad ng ibang mga banyagang pamilya na nakipagsapalaran sa Hong Kong, nanirahan ng pamilya Kiesel sa isang marangyang high-rise building na itinayo para sa komunidad ng mga Amerikano. Habang nagtatrabaho ng walang tigil si Robert, namumuhay naman si Nancy ng paraan na tinatawag ng mga Chino na tay-tay, na maaaring ituring na isang spoiled rich wife. Katulad ng iba pang mga Amerikanong asawa, ginugugol ni Nancy ang kanyang mga araw kasama ng mga lokal na kababaihan. Sa katunayan, nagbo-volunteer siya sa Hong Kong International School na kung saan tinuturuan ng mga bata ng mga paksa na Amerikano. At paminsan-minsan ay dumadalo ang pamilya sa sinagoga. Hindi naging madalas ang paglibot at paglabas ni Nancy sa Hong Kong dahil siya ay nandidiri sa hindi maayos na kalinisan ng mga lokal sa banyo at hindi rin niya matiis ang mga tingin na kanyang natatanggap habang naglalakad sa kalsada o sumasakay ng bus. Ito ay isang mapanglaw at nakakalungkot na buhay para sa kanya. Nadagdagan ang kanyang alalahanin dahil sa pagbabago ng ugali ng kanyang asawa dahil na rin sa stress sa trabaho at bagong environment. Dahil sa labis na hinihing oras ng trabaho, nagsimulang gumamit ng cocaine si Robert upang mapanatili nito ang kanyang sarili na gising at masigla. Hindi nagtagal ay sinabayan na rin niya ito ng alak. Ang kombinasyon ng droga at alak ay naging daan para sa pisikal at mental na pang-aabuso nito sa kanyang asawang si Nancy. Naging malimit ang pamimisikal ni Robert kay Nancy. Tumating rin sa punto na kung ano-ano ang hindi magagandang sinasabi nito kay Nancy, gaya ng pagsasabi na mataba siya, na lumit na ang kanyang dibdib, na hindi na siya kaakit-akit. Dahil dito, pinagsikapan ni Nancy na panatilihing maganda at kaakit-akit ang kanyang anyo. Nagpaganda, bumili ng mamahaling gamit. Ito ay malimit na ginawa ng mga tay-tay wives kapag magkakasama sila. Hindi nag-uusap ang mga kababaihan tungkol sa kanilang mga suliranin sa tahanan. Sa halip, tinatanggap nila ito bilang bahagi ng pagiging asawa ng mayamang lalaki. Taglamig ng 2003, umusbong ang mapanganib na virus ng SARS. Ang mundo, lalo na ang mga Chino, ay nagimbal sa takot dahil sa patuloy na pamumuksa ng SARS sa komunidad. Ngunit hindi ito inalintana ni Nancy. Bagkus, tinanggap niya ito na parang lunas para magkaroon sila ng dahilan na makabalik sa Estados Unidos. Nang dahil sa patuloy na paglaganap ng SARS sa Hong Kong, nagdesisyon ng pamilya Kiesel na lisanin nito ang lugar at bumalik sa Estados Unidos maliban kay Robert na kailangang manatili para ipagpatuloy ang trabaho. Agad namang tumungo pabalik ng Estados Unidos si Nancy kasama ang kanilang mga anak at tumuloy sa kanilang bakasyunan malapit sa Stratton Mountain, Vermont. Hindi na iwasang mangamba ni Nancy para sa naiwang si Robert. Tanging sa mga ulat sa telebisyon na lamang siya kumukuha ng update ng kalagayan ng mga tao sa Hong Kong. Nakakatakot na panahon para sa marami, ngunit ang lahat ng ito ay malalagpasan. Habang nasa Vermont, napagpasyahan ni Nancy na bumili ng isang home theater para sa kanilang tahanan. Doon, nakilala niya ang installer na si Michael Del Pryor, isang simpleng lalaki na magdudulot ng komplikasyon sa kanyang buhay. Habang ginagawa ni Michael ang pag-i-install ng home theater, hindi na iwasan na magkakwentuhan sila ni Nancy. Habang sila ay nag-uusap, nasambit ni Michael kay Nancy ang tila lungkot ng kanyang nakikita sa mukha at mata ni Nancy
na inihalin tulad pa sa kanyang ina, na inabuso rin ng kanyang alkoholik na ama. Kinumpirma naman ito ni Nancy na nasa pareho silang sitwasyon ng ina ni Michael. Sa puntong ito, nakahanap si Nancy ng isang kakampi na pwedeng iyakan at kausapin sa katauhan ni Michael. Hindi nagtagal, ang dalawa ay umiting ang pagkakakilala at nauwi sa isang mainit na relasyon. Malimit bigyan ni Nancy si Michael ng mamahaling regalo sa tuwing pagbisita nito. Sa udyok ng lalaki ay nakuha rin ni Nancy na magpagawa ng tattoo, isang bagay na pinagbabawal ni Robert. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa pagitan ni Nancy at Michael, dumating ang oras na magsimulang maghinala si Robert sa asawa habang ito ay nasa Hong Kong. Nag-hire ito ng pribadong investigador upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Hindi naging mahirap para sa investigador na makakuha ng ebidensya ukol sa relasyon ng dalawa. Noong July 2003, tila kontrolado na ang SARS virus. Dahil dito, kinailangan ng bumalik ni Nancy at mga anak nito sa Hong Kong. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wakas na ang relasyon nito kay Michael. Nanatili ang dalawa sa patuloy na komunikasyon sa pamamagitan ng telepono at email. Sa pagbabalik ng Hong Kong, sinalubong ni Nancy ang patuloy na pag-inom ng alkohol at paggamit ng droga ni Robert. Kung noon pa man ay kontrolado na siya nito na isang tipikal na ugali ng mga eksperto sa pinansya, ngunit ngayon ay mas lumala pa. Bawat kilos ni Nancy ay minamatsagan ni Robert at bawat galaw nito ay may kaakibat na pagtatanong kung sino ang nakakasama niya at kung saan siya pumupunta. Naging mas agresibo na si Robert kay Nancy sa lahat ng bagay. Ang pisikal na pang-aabuso ay mas naging madalas at marahas. Naramdaman ni Nancy ang kalayaan at wagas na pagmamahal kay Michael sa kanyang panahon ng paninirahan sa Vermont. At hindi niya nais iwanan ang magagandang alaala at damdamin na iyon. Kaya't bumili siya ng isang cellphone at inilihim ito upang magpatuloy ang kanilang komunikasyon. Ngunit ang hindi alam ni Nancy, umupa si Robert ng isang pribadong investigador sa Hong Kong upang mag-install ng spyware software sa kanilang computer na nakakonekta sa kanyang mga email at paggamit ng internet. Inilahad ni Nancy ang kanyang planong pagpapakamatay bilang paraan ng pag-alis sa sitwasyon nila sa tahanan. Ngunit hindi niya ito itinuloy dahil napagtanto niya na kapag siya ay nagpakamatay, mararanasan ng kanyang mga anak ang pakiramdam ng pag-iwan o abandonment na kanyang naramdaman matapos siyang iwanan ng kanyang sariling ina noong siya ay bata pa. Dahil sa kanyang planong ito, ilang doktor rin ang kanyang binisita at nakakuha siya ng 5 prescriptions. Ang 5 ito ay ang day trip drug Rohypnol, isang painkiller, Lorivan na isang sedative, amitriptyline na isang antidepressant, at Stilnox, isang sleeping medication. Nang sumunod na mga araw, kinausap ni Robert ang pribadong investigador sa Vermont at sinabihan niya ito na may suspetsya siya na si Nancy ay naglalagay ng lason sa kanyang iniinom na alak sa gabi. Hiniling naman ng investigador kay Robert na ipadala sa kanya ang isang sample ng mga inumin. Noong November 2, 2003, dinala ni Andrew Tanzer ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae sa apartment ng mga Kiesel para makipaglaro. Ang mga Tanzer ay mga dayuhan din na naninirahan sa parehong apartment complex ng Kiesel sa Hong Kong. Habang naglalaro ang mga anak ng mga Kiesel, humiling si Andrew ng isang baso ng tubig. Sa halip, ang dinala ng kanyang anak at ng isa sa mga batang babae ng Kiesel ay mga baso ng milkshake. Isa para sa kanya at isa rin para kay Robert. Ininom ng dalawa ang milkshake. Pagkatapos nito, agad na rin umuwi si Andrew kasama ang kanyang anak. Sa kanyang pagdating sa bahay, napansin ng asawang pamumula ng kanyang mukha. Nagreklamo siya ng pagiging pagod, pagkahilo at agad na pumunta sa kama. Sa kabila ng matinding pagsusumikap ng kanyang asawa, hindi niya nagawang magising si Andrew. Samantala, sa tahanan ng mga Kiesel, si Robert ay nahulog din sa malalim na pagtulog. Maaaring mas mabuting ilarawan bilang pagkawala ng malay. Habang siya ay walang malay, kinuha ni Nancy ang isang figurine na may timbang na 8 libra
at ginamit ito upang ipalo ng 5 beses sa ulo ni Robert. Matapos pupuin ay pinagbubugbog ni Nancy si Robert hanggang sa ito ay mamatay. Agad na inirolyo ni Nancy ang katawan ni Robert sa isang malaking carpet at itinago sa kanilang bahay sa loob ng 3 araw. Noong November 5, isang lalaking tagapag-ayos ng gusali ang dumating upang ilipat ang carpet sa storage. Sa pagbuhat nito sa carpet ay may kakaiba itong naramdaman kaya napagpasyahan nitong inspeksyonin ng carpet. At doon natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Robert na may mga bakas ng dugo sa buong katawan. Hindi gaanong nahirapan ang mga otoridad sa pagresolba ng kaso ni Robert Kissel. Sa mga ebidensyang binubuo ng long-distance affair ni Nancy, ang internet search history ng kanyang cellphone at ang pahayag ni Andrew Tasser, mayroon ng sapat na batayan ng pulisya upang kasuhan si Nancy Kissel sa pagpatay sa kanyang asawa. Bagaman namumuhay si Nancy bilang isang Amerikano, haharapin nito ang Chinese jury. Hindi tulad sa Estados Unidos na kung saan ang battered woman syndrome ay isang karaniwang depensa. Ang paggamit nito sa sistema ng batas sa Hong Kong ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Gayunpaman, pinili ng abogado ni Nancy na ituloy ang ganitong uri ng depensa at inilatag sa jury na maunawaan ang kalagayan ng isipan ni Nancy, ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng tulong at takot. Nagsalita si Nancy sa harapan ng hukuman upang ikwento ang kanyang panig. Sa kanyang pahayag, sinabi nito na noong pagkatapos ng kanilang pagdalaw sa sinagoga, sinabi ni Robert sa kanya ang plano nitong diborsyo at paghiwalay sa kanya, maging ang pagkuha nito sa kustodiya ng mga bata. Inilahad rin niya kung paano niya hinabol si Robert at ang pagsampal nito sa kanya. Inalala rin ni Nancy kung paano siya pilit tumaban para kumawala sa mga kamay ni Robert matapos siya hilahin ito sa kanilang kwarto para persahang makipagtalik. Nakatakas si Nancy nang ang kanyang pag-aalma ay nagdulot sa kanilang pagbagsak sa sahig. Ngunit habang siya ay umuusad palayo, hinawakan ni Robert ang kanyang binti at nagsimula itong hilahin siya pabalik. Sa pagkabahala, hinawakan niya ang isang figurin. Iniisip ni Nancy na iyon na ang wakas. Nakaupo si Robert sa gilid ng kama habang siya ay patuloy na nakahawak sa estatwa. Ngunit ilang sandali lang ay kumuha si Robert ng metal bat at nagsimula itong ipagpapalo sa ulo ni Nancy. Ang figurin ay ginamit ni Nancy bilang panangga. Ayon sa pahayag ni Nancy, pagkatapos ay biglang nawala ang lahat. Hindi niya maalala ang pagpukpok kay Robert ng 4 na beses gamit ang mabigat na bagay, ang pagbili ng carpet, pagrolyo sa katawan ni Robert sa carpet o kahit ang pagtawag sa maintenance para ilipat ito sa storage. Sa kabila nito, alam na mabuti ng mga detective na nilinis ni Nancy ang lugar ng krimen. Ngunit pinalabas ni Nancy na hindi niya maalala na nagawa niya iyon, na hindi niya naisip na patay na ang kanyang asawa. Ang stratehiya ng panig ni Nancy sa kaso ay hindi nagtagumpay. Pagkatapos maungkat ng hukuman ang pangangaliwa ni Nancy, ang mga internet searches nito sa cellphone hinggil sa mga kombinasyon ng droga at maging ang effort nito sa pagtatago ng krimen, ang hukuman ay hinatulan si Nancy na guilty. Noong September 1, 2005, ipinasok at ikinulong si Nancy sa Hong Kong Correctional System. Sa aklat ni Joe McGinnis na may titulong Never Enough, ipinakita na ang halata at hindi maayos na pamilya ng Kissel ay matagal nang nababanaag bago pa man makilala at ikasal si Robert sa asawang papatay sa kanya. Ang patriarka ng pamilya Kissel at ama ni Robert na si Bill Kissel ay isang mapang-api at bastos na lalaki. Sa buong buhay ng magkapatid na Robert at Andrew Kissel ay palaging ikinukumpara at itinutulak laban sa isa't isa ang dalawa ng kanilang ama. Nagpatuloy ito hanggang sa sila ay parehong magkaasawa at si Nancy ang kinapupuotan ng ama ni Robert. Matapos makonvict si Nancy, ipinadala ang kanyang 3 anak upang manirahan kasama ang ama nito na si Ira Kishin at ang kanyang asawa sa Illinois. Dahil nahihirapan sila sa pag-aalaga sa kanilang mga apo, mas pinili ng ama ni Nancy na ilipat ang pangangalaga at pag-aaruga sa mga ito kay Brooks, na half-brother ni Nancy sa ama.
Si Brooks ay isang ganap na mag-aaral sa Cincinnati. Ngunit handa naman ng binata na pasanin ng responsibilidad kasama ang tulong ng kanyang ina. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Bill Kiesel, ang lolo ng mga bata at ama ni Robert. Naglabas ng malaking halaga ang ama ni Robert para ipetisyon sa korte na si Andrew Kiesel na lamang ang mga laga sa mga naulilang anak nito. Ngunit pinigilan naman ito ni Nancy sa pamamagitan ng pagsusumite ng affidavit upang hindi matuloy ang pangangalaga sa mga bata ni Andrew. Batid niya, si Andrew na kanyang manugang ay kahalintulad rin ng kanyang yumaong asawa na mahilig rin sa cocaine, alak at karahasan. Ngunit walang nangyari sa petisyon ni Nancy. Binigyan niya ng karapatan sa pangangalaga ng mga bata si Andrew at ang kanyang asawang si Hailey. Noong April 2006, natagpo ang patay si Andrew Kiesel sa labas ng kanyang tahanan matapos ang pagsalakay ng mga otoridad sa bahay nito dahil sa kasong pandarambong sa isang New York Co-op board. Pagkamatay nito, ilang buwan rin na malagi sa puder ni Hailey ang mga bata. Ngunit hindi nagtagal ay nailipat ang pangangalaga sa mga bata sa isa pang kapatid ni Robert na si Jane Kiesel Clayton. Kay Jane na natili ang pangangalaga sa mga bata sa Washington. Binigyan si Nancy Kiesel ng isang retrial na nagsimula noong January 2011. Marahil ay napagtanto na hindi maganda ang takbo para sa kanilang kliyente, sinubukan ng depensa na itigil ang pagdinig upang payagan ng kanilang kliyente na si Nancy na magpasok ng isang apela. Tinanggihan ito ng korte. Noong March 25, 2011, matapos ang 10 oras at kalahati na deliberasyon, bumalik ang hurado na may hatol na guilty. Bumalik si Nancy Kiesel sa kanyang selda sa Tai Lam Women's Prison, malapit sa Chinese border, upang magserbisyo ng isang obligadong habang buhay na sentensya. Hindi nagsumite ng panibagong apela ang mga abogado ni Nancy. Noong April 2011, nagsumite sila ng request para mailipat si Nancy sa isang piitan sa Estados Unidos sa ilalim ng isang internasyonal na programa ng pagpapalit tahanan ng mga bilanggo na nagbibigay pahintulot sa mga bilanggo na makulong sa kanilang bansang pinagmulan. Sinabi ni Simon Young, direktor ng Center for Comparative and Public Law ng University of Hong Kong, na dapat ipahayag ng mga lokal na otoridad sa pamahalaan ng Estados Unidos ang minimum na panahon na kailangang paglingkuran ni Kiesel bago siya maging kwalipikado para sa parol upang matapos ang paglipat. Noong 2014, tinanggihan ng Court of Final Appeal ang argumento ni Nancy para sa apela sa kanyang pangalawang hatol. Sa taong ding ito, sinabi ni Nancy Kiesel na wala siyang pagsisisi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kabuuan, kwento ng pamilya Kiesel sa Hong Kong ay puno ng intriga, tensyon at trahedya. Ipinakita nito ang komplikadong ugnayan sa loob ng pamilya, ang hidwaan at pagtatalo sa pagitan ng mga miyembro at ang mga pangyayaring nagdulot ng malalim na epekto sa bawat isa. Ang pagdami ng mga pangyayari tulad ng pagpatay, laban sa batas at ang paglalakbay tungo sa hustisya ay nagbigay daan sa isang serye ng pangyayari na nagdulot ng pagbabago at pagkakaroon ng katarungan. Isa sa mga mahalagang aral na maaaring makuha mula sa kwento ay ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapatawad sa loob ng pamilya. Ang pagiging bukas sa komunikasyon, pagtanggap sa bawat isa at pagbibigayan ng respeto ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaroon ng sama ng loob at hidwaan sa loob ng pamilya. Sa huli, ang kwento ng pamilya Kiesel ay isang paalala sa atin na ang bawat desisyon at kilos ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya, pagkakaisa at pagtitiwala sa bawat isa upang malampasan ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Ang kwento ay nagbibigay diin sa halaga ng respeto, pagmamahalan at pag-unawa bilang mahalagang pundasyon para sa isang maayos at masaganang samahan ng pamilya. Sa tingin ninyo, napatay nga ba ni Nancy ang asawa nito bilang self-defense dahil sa pang-aabuso o ito ay isang malagim na kaso ng sadyang pagpatay? Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ang kwentong kakaiba.